80 ba or Fortress 160 pa rin. Depende sa budget nyo, pero kung gusto nyo mas malakas na makina, go for the MTX 180 kasi QJ Motors din naman ang nag-manufacture niyan. Okay, powered by FKM lang. Ito nakapangalan sila kasi originally MTX 150 sa kanila. Tapos binato sa Bristol, naging Fortress 160. So, yun. Tsaka mura lang din siya. Hindi ko alam yung exact price. Tingnan nyo na lang dyan sa screen. Ang wala lang sa kanya, compared sa Fortress 160, hindi na siya hybrid engine. Tsaka wala na yung tire pressure monitoring niya. Anything else, nandun pa rin. Dual disc brake, may TCS, may ABS, tapos upgraded na yung kanyang screen. So, mas malaki na. Pang touring pa rin siya. Not sure kung parehas pa rin ang kanyang mga panggilid, yung CVT set niya, pang PCX, pang ADV. Ewan ko lang kung parehas pa rin na ganun. Pero kung parehas, di goods na goods yan. Tsaka mas mura pa, di ba? Pero kung hindi nyo gusto yung style kasi mukhang may ginagaya or mukhang may ginaya, mag-stick kayo sa Fortress 160. Maliban na lang kung ilalabas nila yung Fort 250cc or 200cc. At sa time ng pag-record ko dito guys, January, kalalabas lang din ng ADV RoadSync version 2. ADV 160 RoadSync or yung version 2 ABS. Kung hindi nyo gusto yung kulay, wala kayong trip na kulay sa old na ADV 160, I think yan lang yung magiging rason bakit kayo bibili ng bagong ADV 160 version 2 RoadSync. Compared sa PCX, mas okay pa rin yung PCX kasi at least binago talaga nila yung itsura. Yung ADV, nagpalit lang ng kulay, nagdagdag ng variant, ng variation, tapos naglagay lang ng konting design, redesign yung sa gilid niya. So meron na siyang butas para sa aerodynamics or dagdag ng aesthetics. So yun lang naman yung pinagkaiba. The price, I think mas mataas lang siya ng konti compared sa version 1 ng ADV 160. Well, ganun pa man, wala na rin lang naman sa list ko yung ADV 160. Maybe go for ADV 350 na kung ganun din lang, 'di ba? Kung wala rin lang naman pagbabago yung wala talagang major or dramatic changes compared sa version 1 ng ADV 160. So, guys, mag-comment kayo dito kung ano man ang sa tingin nyo na mga susunod na lalabas. Ano yung comment nyo about sa Fortress 160 version 2, kung magkakaroon pa ba o hindi na. At kung sino yung mga nagbabalak ng MTX 180 or kung meron kayong MTX 180, please let us know dyan sa comment kung ano experience dyan sa motor na yan kasi alam ko marami ring interested dahil mura nga at saka napaka lakas ng kanyang makina 180cc. Tsaka QJ Motors, approve na approve sa akin kasi walang